Good evening, bro. Good evening po. Nakikinig po ako. Yes, naririnig ka, bro. Pwede ba bro hindi ko na lang banggitin yung pangalan ko kasi medyo masilan po yung tatanong ko eh. Maselan? Opo. Sige, gaano kaselan? Sige, bro, kaya daw, bro. Pakinggan namin, bro. Ano yung kaselan? Bro Jando, kasi po lagi na po ako nakikinig dito sa punto por punto. Then subscriber na po ako ng mga YouTube channel ng mga tawag doon, mga host dito. Sina Pro Janre, sila tawag din eh. Yan lahat po halos kayo nakasubscribe po ako sa YouTube. Like po kayo pinapanood. Then ngayon, ang tanong ko po ay posible po ba yung lustful desire ng isang tao ay demonic attack po ba yan? Ano yun, bro? Ano yung tanong mo? Posible ba na? Yung lustful desire, yung pong lust, yung kahalayan. Yung lustful desire. Opo. Kahalayan. Okay, Brother Angel Santos. Tutuloy ko lang po kasi ito po kasi yung problema ko ngayon. Then kasi may hindi ako mapigilan sa aking sarili. Yung pagtingin sa mga masisilang parte ng katawan ng isang babae, pag nanasa sa kanila, yan minsan nagagawa ko pong yung pangboboso, hindi ko po mapigilan. Tapos nung bata pa kasi po ako ay nakaranas po ako ng pangmamolestya ng mga pinsan ng aking nanay. Nung mura pa po ang isip ko. Then nadala-dala ko po ito hanggang paglaki ko. Hanggang ngayon, demonic attack po kaya ito? Tandaan po natin, no, isa sa mga deadly sin ay yung lust, no? So kahalayan. Ang pinakamatindi diyan kasi yung saan ba mapupuntahan tao pagka no? But anyway, hindi yun ang tanong. Ang tanong, ano ba yan? Yes, tandaan po natin, no, isang mortal sin lang ay may katapat na may katapat na demonyo na nasa loob niyan, no? So sabihin mong demonic attack, demonic harassment, yes, contaminated, yes. Kasi kailangan talaga labanan mo yung kapatid kasi kundi hanggang sa baka umabot dun sa alam mo na yun nga yung hanggang sa yun nga naboboso na hanggang sa mahuli ka, hanggang sa makulong ka. So, ang kahalayan, bro, ilang beses binanggit yan from Old to New Testament hanggang sa pinaka-book of Revelation, no? So, matinding matinding labanan yan, no? Spiritual warfare yan. Ano ba ang dapat gawin diyan, no? First, tulungan mo rin ang sarili mo, no? Hindi pwedeng nakikinig ka lang dito, but kailangan din may tinatawag ka ng mga spiritual nourishment, no? Maliban sa punto por punto. Hindi lang mag-subscribe ka. Pero isa sa pinaka effective is nagro-rosary ka ba kapatid at least every night. And then if possible, bro, napakalaking sa akin experience ko, no, sa mga ganyan, sa lahat ng kalalakihan. Pati nga nagkaroon yan, hindi lang naman ikaw bro, Bo Sanchez, yan, nag-public confession na yan, Adrian Milag. Siyempre, hindi mo sa sarili mo yan, kapatid, no? Kailangan talaga ang gabay ng banal na espiritu, kailangan ng gabay ng Diyos. Paano yun? Sa pamamagitan, yun nga, no? Yung iba naglingkod sa Diyos, no? Tapos sa sarili mo lang sa bahay is yung cares naman, no? Yung laging ka magro-rosary, and at the same time kung kaya mo lagi ka mag-holy mass. So because of those, lalo na yung kumain ka, lagi binabanggit ni Father Darwin yan. Lagi kang kumain ng banal na Eucharistia.
ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Doon pa lang medyo makukonsensya ka na, no? So hindi na makakapasok. Paano ang ginagawa ng mga tao sa ganyan? Paano natanggal? Naging busy sila sa pagdating sa spirituality. Like, bigyan mo na ako na experience ko yan for Hamel. Pati si Bo Sanchez, no? Naglingkod siya, maglingkod ka talaga eh. More time, no? Spiritual nourishment. Kasi, ang nangyayari sa tao, bakit napupunta dun sa ganon? Kasi, mas marami kang time dun sa mas kamunduhan kaysa dun sa pagdating sa spirituality. Dagdagan mo yan, experience ng mga nagka-charismatic, naglilingkod kay Lord, ni Adrian, ni na ano. Paano na-conquer yan? Sabi nga, hindi mo kaya ang evil spirit kung ikaw lang mag-isa. Tandaan mo yan, kapatid, no? Pero, ilagay mo lagi sa utak mo, araw-araw magdasal ka, mag-Bible study ka, lalong-lalo na yung misa, kung makakapag-misa ka online everyday, no? Nourish yourself with Holy Mass, Rosary. Pagka ang evil spirit, bro, ang nag-conquer na, Diyos na, doon mo makakayanan. Pero hanggat malayo ka sa spirituality, Word of God, Holy Eucharist, yung bang prayerful life, pag malayo ka dyan, kulang ka sa banal na espiritu, hindi ka napupuspos ng banal na espiritu, mahirapan ka. So, lahat yan ang ginawa ng mga yan, yung mga iba naglingkod kay Lord. Yun nga, no? Yun nga, si Brother Aljan noon, ganun din. Hirap na hirap siyang pero nung naglingkod siya, naging youth for Christ siya sa simbahan. Anong ibig sabihin nun? Kasi totoo, no? Ang salita ng Diyos ay parang tabak, no? Magkabilay talim. Talagang babaguhin at babaguhin ka. Hindi mo kakayanin yan, bro. Kailangan talaga spiritual nourishment. Rosary, confession, Holy Mass, lalo na yung Eucharistia. Hanggat maaari araw-araw. Ako nakaprogram na sa akin yun every day. Kahit online mass lang, minsan kahit minsan replay. Pero kahit replay yan, talagang halimbawa, nasa misa talaga ako, para lang ako nasa simbahan pa rin. In other words, focus ako pag ako nagsimba. Replay man yan, online man yan, focus ka dun. And then nanonourish yun. Yung mga ibang pangkamunduhan, ako sigurado ko, experience ni Bo Sanchez, experience ng makasama natin dito, naglingkod sila sa Diyos. Ako kasi noon, nag-charismatic ako, no? Under ni Bishop Bacani. So, matagal din ako sa charismatic, more on Bible study. That helps a lot, bro. Yun ang makakatulong sa'yo kasi hindi mo ma-overpower ang evil spirit na yan kung wala ka nung spiritual nourishment, kapatid. Okay po. Posible po kayang pag nagpa-deliverance ako, mag-react ang aking katawan. Kasi may mga ninuno, may mga ninuno po kasi yung nanay ko. Ay may mga pagkakataon pala yung nanay at tatay ko, dinadala kami sa mga albularyo, manghihilot. Tapos yung tatay ko noon, ay may sakit po siya sa atayata, yung sobrang payat niya noon, maliliit pa kami noon. Mamatay na po siya noon. Yung bigla po siyang gumaling nung lumapit sa albularyo. Then may contaminated po siguro kami noon. That's another possibility, a bigger possibility, bro. So, kunin mo muna sa general confession, kunin mo muna sa sinasabi ko. Pag hindi talaga makuha sa ganon, kailangan natin ng tulong ng exorcist priest, kapatid. So, kung hindi mo kakayanin doon. Kasi po ay nag-general confession na po kasi ako. Kunento ko na lahat, pati yung mga naranasan ko nung pagkabata ko, kung bakit ako nagkaganto. Bumagsak na naman po ako sa ganung pagkakasala. Oh yes. Hanggang lang, di pa rin po ako nakapag-confess. Yes, next. Tapos malaki po ang pinagdadaanan kong problema ngayon. Ngayon ay doon sa ginagawa ko, mayroon sa akin nagreklamo sa trabaho. Then, matindi pa nito, nagsinungaling ako para di ako matanggal. Ano kaya dapat ko pong gawin doon? Kailangan ko bang sabihin ng totoo?
with sincerity and honesty, una i-confess mo yan, and then sana hindi walang mangyaring masama. Pero siyempre kung kahit naman sinong tao, kung sincere ka at honest ka naman at willing ka magbago, wala naman siguro masamang sabihin mo sa kanya, no? Pero ang importante dyan is willingness, bro. You need to help yourself, kapatid, no? Kagaya kung talagang hindi na ano yan, medyo sabi nga ni Father Darwin, pag paulit-ulit, sabi ng mga kaparian, pag paulit-ulit na yung kasalanan, medyo yung iba may konting psychological problem na yon, so kailangan na ng medical assistance, no? Pero ang lagi kong ina-advise sa mga tao, gawin mo lahat, no? Una sa spirituality, pag hindi kaya, subukan mo nga yung malaking possibility yung contaminated ka dun sa occultism. Yon, isa yan kasi, no? Yung tinatawag na stop, no? Yung sin, traumatic experience, occultism, marami yan dahilan eh. So, gawin mo muna lahat yung pagdating sa spirituality. Try your best to be honest na lang dun sa sinabi mong ginawan mo. And then, yung in-advise natin, Holy Eucharist, Bible study, maglingkod ka kay Lord. And then, kung talagang wala, pwede mong isabay din at the same time. Kung may exorcist priest dyan, humingi ka ng tulong, kapatid. So, lahat yun, gawin mo yun. At tiyak, ako sigurado ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat po ng mga nagsusuri, sa lahat ng gustong magbago, tandaan mo, kapatid, na ibibigay ng Diyos yung pagbabago mo kung willing ka talaga, kapatid. Gawin mo lahat. Yung sinabi ko, kasama ng exorcist priest, and then kumpisal, gawin mo lahat, try your best, and God will do the rest, kapatid. Minsan nga po tawag doon, parang nahihiya na akong lumapit sa Diyos pag nakakagawa po ako ng talagang kasalanan. Tinatamad ako mag-rosaryo, pero lagi po ako nag-rosaryo eh. Pag nag-rosaryo po ako, naiiwasan ko po siya. Pero pag, yung pag inabot ka ng katamaran, yun, doon na nagsisimula na naman. Mas matindi pa po sa tukso ng demonyo. Halos hindi mo na po makontrol ang sarili mo. And that's, okay, una, kunin mo muna, bro, sa exorcist priest kung makilala ka. Or kahit ng mga deliverance minister, kasi hindi naman lahat available exorcist priest. Mukhang medyo, nakikita na natin po, no? Spiritual warfare yan. Talagang parang sabi mo nga, hindi masyado effective yung mga ganito, ganun. So, kailangan may tatanggalin, bro. Kailangan mayroon kang i-renounce dyan. Kailangan may tatanggalin with the help of deliverance minister or exorcist priest. And then siya mismo pwede ka niya i-diagnose, pwede niya sabihin yun, okay, psychological problem yan, you need medical help. So please, as soon as possible, bro, labanan mo muna, and then try mo pong makipagkita sa exorcist priest, kapatid, sa pinakamalapit na simbahan nyo. Kasi po ay hindi naman talaga ako sobrang samang tao. Hindi naman po ako tawag din eh. Hindi po ako ang lalamang ng kapwa ko. Mabait po ako sa kapwa. Mapagbigay naman po ako. Hindi po ako nagnanakaw. Hindi nga po ako nalalamang sa pera. Tapat po ako pagdating sa pera eh. Pero ito lang talagang po problema ko. Bakit hindi ko po matanggal-tanggal sa isip ko itong pagkahumaling ko sa... tuso nga ang evil spirit, kung saan ka mahina, doon ka titirahin, di ba? So, hindi naman ibig sabihin hindi ka ganito, hindi ka ganun, hindi ka na masama. No, isang mortal sin lang. Pag namatay tayo, CCC 1035, we will go to hell. Diretso yun, sabi na isim natin, yes. So, hindi pwedeng yung, at sa Santiago 1:11, at sinabi doon, kung nagkakasala ka sa isa, kahit isa lang doon sa 10 commandments, nagkakasala ka na sa lahat. So, i-fix mo yun, bro. Kailangan mong ayusin yan. Please, yun nga, no? Try your best. Sana magkaroon ka ng na exorcist priest, and then try try mo yung misa. Hindi mo pa yata na-try yun. Every day, mag-online mas. Actually po, halos every day po, nagkikinig din po ako ng misa. Hindi lang yung pakikinig, bro, yung mag-focus ka na talagang, ako lumuluhod talaga, yung talagang para ka nasa simbahan. Try okay mo na yun. Oo, kasi minsan, kasi po ay sa office lang po kasi. Padaan-daan lang, paano-ano, tapos nakikinig. Hindi ganun, bro.
Subukan mo yung talagang para ka nasa simbahan. I-try mo yan. Tapos every time rin, nag-simba naman ako. Be serious about it. Try mo lahat yun. Plus yung exorcist priest, kapatid. Makakatulong yun. So yan po, salamat po sa napakagandang mga advice niyo po. At sana po dito sa pagkakataong ito, mula ngayon ay masimulan ko po yung mga sinabi ninyo. Ang totoo niyan, ang dami ko na pong alam na salita ng Diyos. Kasi nagaling po ako sa Bunlagi noon. Kinonfess ko naman na po yun, tapos nakabalik na ako sa simbahan. Ayun. Kaso nung Isa pa nakabalik pala ako sa bro, simbahan, makakatulong spiritual nourishment, no, para ma-avoid lahat. Paggising mo kami ginagawa namin ganun. Kahit sa trabaho, mag-record ka o kung wala kang internet, mag-ano ka ng mga praise songs, gospel songs, makinig ka. So, napakalaking tulong talaga nun. Ako na-experience ko yun. Every day, magkaroon po lahat ng mga may pinagdadaanan, lalakas sa loob niyo kahit anong pagsubok yan. Misa, everyday gospel song po. Ay, hindi makakapasok ang evil spirit. Yung mga last na yan, na kung ano, hindi yan makakapasok. Pasukan mo ng mga pang-spiritual na bagay, bro. Isa yan makakatulong. Paggising mo pa lang after prayer, iano mo na sa sarili mo lahat yon. Mag-ano ka na kagad ng mga gospel song hanggang the whole day. Tiyak, subukan mo yon, bro. The whole day, mag-gospel song ka para makaiwas ka sa mga kahalayan na yan, kapatid. yun na rin po yung ginagawa ko pag sa office po. Yes, Nakasaksak po yung headset ko sa cellphone, sa akin tenga. Yung Yun, Bluetooth. makakatulong yan, bro. Nakikinig po ako Tuloy-tuloy mo yan. nakikinig po ako ng mass song, yung mga tugtog po sa misa. Hindi ko nga po nalalaman yung mga kanta eh. Yung nasasabay-sabayan po yung mga kanta. Tapos yun, every time na matigil na ako sa mga ganun, ayan, simula na naman siya. Yung temptation. Yun naman po yung aking napakatinding yung pinagdadaanan talaga. Ngayon, problema ko po sa office ngayon, sa trabaho. Hindi ko po alam kung sasabihin ko sa HR. Tama po ba na magsinungaling pa ako? O i-admit ko na po yung kasalanan ko nagawa. Hindi ka kasi makakalaya, bro, pag hindi mo inadmit. At siyempre with honesty and sincerity, nahingi ka talaga ng dispensa at hindi mo nauulitin. Kasi hindi ka hindi ka makakaano yan. Katulad dito sa trabaho namin dati, may nangyaring na konsensya ako yung may kasalanan nun. Talaga sinabi ko sa ko, tapos sabi ng boss ko, oh no, that's fine. Sabi ng boss ko. So natuwa pa yung boss ko. So pagtas mo nakalaya ako, anuin mo yun, kapatid, huwag mong isukol mo yung sarili mo. Focus ka kay God, gawin mo number one si Lord. Lahat spirituality, go to exorcist priest. Masosolve lahat yan. Bukas po ikikwento ko na po doon HR kasi yung HR naman po ay talagang napaka-religyoso rin, babae po yun. Siya po ang nag-akit sa simbahan kaya ako nakabalik. Siya po nag-encourage sa akin mag-rosary. Pero yung HR na yun, nung simula nakagawa po ako ng bagay na sinabi ko kanina, medyo na po siya, hindi na siya masyado sa akin, yung close namin na wala na. Pero try ko pa rin po bukas kausapin na siya, ikukwento ko na po lahat. Ngayon, bahala na po sila kung ano po yung action nila dun sa aking bahala na kung matanggal ako sa trabaho, okay lang yan. Yun, kapatid, tuloy mo lang lahat yan ng mga plano mo, tutulungan ka ni Lord. Kasi po ang dami nang naapektuhan sa aking pinagagawa yun. Ayoko naman pong magmukhang hipokrito sa harapan ng Diyos kasi nakikita naman po ng mga katrabaho ko na talagang makadiyos akong tao. Yung higaan ko, may Biblia, may rosaryo, may crucifix, may holy water, tsaka yung exercise oil. Tapos nakikita nila lagi ako nagro-rosaryo. Pero yung bagay na yun, hindi ko pa rin maiwasan. At ang lahat ng po yung mga ginagawa, ito po talaga dahil din sa punto por punto. Nakita ko po kasi yung tulong talaga ni Mama Mary. Yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po sana kayo, lahat. Salamat po Okay sa na po. Diyos. Back to you, bro Jando.
Okay, thank you sa kanya. Ganda ng ano niya, ng sinabi na tulungan ng punto por punto, ano. So sa lahat ng mga Katoliko nandyan ngayon, gaya ni Forever Catholic, sana kayo ay may natutunan din. Hindi lang kung paano unawain ang Biblia, kundi para rin sa mga gusto makipagsubukan, may natutunan kayo kung paano sumagot o makipagtagisan sa katwiran.